Ayun na nga mga idol, so check muna natin ito kung sulit pa nga ba ito bilhin ngayon 2025, si Honda TMX 125 Alpha. Okay, so sa unahan makikita natin na kanyang headlight gumagamit ng box type na lalagyanan. So glass po siya mga idol. So headlight niya gumagamit po siya ng ordinary bulb, tapos sa turn lights niya peanut bulb siya mga idol. So pagdating naman dito, ito yung madalas manakaw, no, yung Honda niya dito na logo. Tapos nandito naman yung kanyang ordinary horn. So telescopic fork, ang kanyang suspension sa harapan, drum brake, naka-spokes po siya or naka-rim. Tapos pagdating naman sa sukat ng gulong is 250 by 18. So 18 po siya mga idol. At tube type po siya mga idol. Then pagdating naman sa kanyang likuran mga idol, ito yung kanyang taillight, box type din po siya. So ordinary bulb din ang gamit niya rito. Turn lights naman nito is ordinary bulb din mga idol. Tapos nandito naka-intact yung kanyang plate holder sa kanyang taillight. Okay? Tapos andito yung kanyang back fender na bakal po siya. Same as nasa unahan. Okay? So dual shock absorber ang gamit nito sa kanyang suspension. Tapos black po yung kanyang coil spring. Okay? Tapos drum brake po sa kanyang braking system na may rim type. Tapos ang sukat ng gulong niya ay may sukat na gulong na 2.75 by 18. Then pagdating naman sa kanyang gilid mga idol, makikita natin yung kanyang cover para sa kanyang airbox. So nakalagay TMX 125 yung decals niya mga idol. Tapos andito yung kanyang cover para sa kanyang muffler. Tapos metal po siya mga idol. Tapos nandito na yung kanyang pillion footrest. Then kickstarter. Then ito yung kanyang foot brake para sa kanyang braking system. Okay? Tapos nandito yung kanyang clutch. So hindi po siya automatic. So manual po siya na gumagamit ng clutch, cambio, saka syempre throttle. Okay? So dito pala makikita natin yung kanyang carburetor na maraming aftermarket nito, kaya walang problema sa aftermarket niya. Tapos nandito yung kanyang mga spark plugs, anything, so malinis lang, no? Tapos sa gilid din makikita natin yung kanyang silver na Honda, okay, na decals. Right? So gilid din, so makikita natin sa kanyang tangke yung kanyang silver na Honda na decals. Then ito rin yung kanyang decals na doon sa kabila parehas lang din, okay? So ito naman yung battery. Dito siya nakalagay yung battery. So makikita natin dito yung chain drive. Tapos ito yung kanyang sprocket na may sukat na 38. Okay? Tapos ito yung kanyang cambio. Okay? Tapos ito yung kanyang side stand and center stand. Okay? Tapos ito naman yung kanyang console panel mga idol. So simple lang siya, box type ulit. Tapos merong manual and
manual na speedometer and odometer mga idol. So nakalagay pa rin dito yung Honda niya, may neutral, turn lights and high and low. Okay, wala po siyang gas gauge. Meron lang siyang indicator. Tapos nandito yung kanyang susian, no? Yan. So gumagamit siya ng susian na ordinary. Okay, meron lang siyang on and off. Okay? Sa buttons naman mga idol, makikita natin meron po siyang high and low, turn lights, then busina. Then ito yung kanyang electric starter. Controls, throttle control with brake lever sa unahan and hand grip with clutch lever. Okay? Tapos, pagdating na sa kanyang handle or handlebar, so naka-upright position po siya, nakataas po siya, so hindi ka mangangalay. Just in case na ikaw ay matangkad, so okay lang naman siya. Nakataas po siya, hindi siya nakababa. Alright? Side mirror, ordinary side mirror, or sabihin na natin standard side mirror po siya na bilog, hindi po siya yung pa sporty look. Okay? Tapos sa tangke naman dito, makikita natin napakaganda ng tangke na color painted na black, napakaganda, glossy po siya. Ang ganda ng paint job niya mga idol, talagang sulit ang mo dito, pera mo rito. Then, ito naman yung kanyang cover ng tangke. Okay? Tapos pagdating naman sa kanyang upuan, makikita natin yung cover niya, hindi naman siya kalmot po sa attraction, no? So, okay naman siya. Hindi naman siya madalas. Sa bagay, kahit anong gawin natin, mas sira pa rin ang pusa to. Pero ito naman yung upuan niya is makapal. Ayan. Pang long lasting din yung gamitan nito. Okay? Grab bar naman yung mga idol. So, maliit lang, makipot. Okay? Tapos may dalawang grill type na. No? So, maximum weight na limit niya raw is 3 kg. Okay? 3 kilo. Yung kaya niyang occupied yung bigat nito. Okay? Mabigat-bigat din yung 3 kilos. Alright? At pag-usapan naman natin ang kanyang seat height mga idol. I'm 5'4" in height mga idol. At check natin kung pasok ba ito sa mga average height na Pinoy. So, makikita natin. So, pasok na pasok siya sa akin. At kita nyo naman na okay sa alright. Kung ikaw ay merong height na mas maliit pa sa akin or nasa 5 flat, siguro kaya na rin. Just in case na gusto mo i-lowered, pwede mo siyang lowered dito, palitan ng gulong, maraming paraan. Pagdating naman sa city driving, walang problema. Napaka-slim lang nito mga idol. Kayang isingit-singit sa mga malalang traffic. At kung gusto mo nga lagyan ng tricycle or sidecar ito, pwedeng-pwede mga idol. Dahil ito ay pantra bike na kung saan pwede talaga siyang gawing tricycle o panghanap buhay. At pag-usapan naman natin ang kanyang presyo regarding sa cash installment via Guanzon, Santa Cruz, Zambales. So, ang TMX 125 ay may cash na 56,900. Down payment nito is 2,800 at sa 3 years monthly installment naman nito is 3,287 pesos. At ito na nga yung kanyang Yamaha YTX 125 dito sa Guanzon mga idol. So, ano natin? Tingnan natin kung sulit nga ba ito bilhin ngayon 2025. Check natin. So, unahin natin dito sa kanyang unahan na gamit niya is round shape na headlight. So, halogen po siya, yung kanyang headlight. Then, turn lights niya is ordinary bulb. So, pagdating naman sa kanyang suspension, syempre, telescopic fork. Then, drum brake po sa kanyang braking system. Rim po yung ginamit niya na may sukat na gulong na 300/17. Okay, punta tayo sa likod. Okay, sa likod naman nito ay gumagamit po siya ng pa-oblong na kanyang tail light, so ordinary bulb. Tapos dito naman sa kanyang turn lights is ordinary bulb din mga idol. Tapos dito naman yung kanyang back fender na plastic. So dito rin, meron siya makikita dito na reflector, dagdag safety sa daan. Tapos dito naka-intact yung kanyang plate holder. Okay, pagdating naman sa kanyang carrier, yan, unahin natin dito sa carrier niya mga idol, ang lapad, no? So, mas malaki, mas maganda siyang paglagyan ng mga extra baggage nyo. At the same time, yung pillion footrest niya, pwede mo siyang lagyan ng ng bagahe dito kung sakaling wala kang pasahero dito. Okay? So, yun. So, pagdating sa kanyang suspension, gumagamit siya ng quadruple shock absorber. So, dalawa dito, dalawa rin sa kabila. Then, drum brake po para sa braking system. Tapos,
Rim po ang ginamit niya dito na may sukat na gulong na 300 by 17. So bakit quadruple to? Pwede itong pang tricycle mga idol. So just in case na masyado matigas, pwede mo naman siya tanggalin. Okay? So ang purpose nito pang tricycle talaga. Okay? Then pagdating naman sa gilid mga idol, so nandito yung kanyang muffler na napakahaba. Okay? Kitang-kita nyo yung haba niya, no? Halos kalahati ng motor. So dito yung kanyang cover para sa muffler. So plastic po siya. Okay? Then ito naman yung kanyang rider footrest. Then yung kanyang brake or pedal, brake pedal. Ito yung kanyang kickstarter mga idol. Tapos nandito yung kanyang mga alik-alik or makina. Okay? Malinis naman, carburetor po ang gamit niya rito. Tapos ito yung parang airbox niya dito. Then merong parang susian dito. Ayan. Okay? So pwede mo siyang buksan. Alright? Gumagamit pala ng plastic fender or front fender niya rito is plastic po ang gamit niya rito mga idol. Then, hindi ko napansin kanina, Yamaha. Meron din po siya dito. Okay? So, dito naman sa gilid mga idol, makikita natin yung kanyang mga sticker sa may tangke niya. So, YTX Super Gas Saver. Totoo nga ba, di ba? 125. Maya, makita natin. So, makikita natin yung kanyang horn dito na ordinary. Then, kita mo naman yung mga makina rito, malinis lang. So, okay yung pagkakagawa niya, yung pagkakaayos. Okay, chain drive po ang gamit niya rito na may sprocket size na 45T. So, ready na talaga siya pang tricycle kasi naka 45T na siya. Usually, ang tricycle talaga is nasa 45-42. Okay, so ready to tricycle na talaga to. At dito naman makikita natin yung cambio niya na may parang patented design ng cambio. So medyo mahirapan ka lang kumuha ng ganitong design. So pang Yamaha lang talaga. Okay? So side stand, tapos ito naman yung kanyang center stand. So same pa rin, meron po siyang pillion footrest dito na parang grill type na pwede mo rin siyang lagyan ng kung ano-ano. Kung sakaling wala kang sakay. Okay? Tapos mapansin ko lang dito sa grabber niya meron dalawang kuntil. So just in case na magtatali ka, ito yun, pwede siya dito. Akyat tayo sa taas mga idol. So manual speedometer and odometer dito. Okay? Tapos ang ganda ng design niya rito, no? May pop up siya dito na mahaba. Nandito yung neutral, turn lights din, headlights. Wala nga lang siyang gas gauge. Tapos pagdating sa susian, gumagamit siya ng ordinary ignition key mga idol. So dito naman sa kanyang handlebar mga idol, makikita natin, no? Nakataas siya, naka-upright siya. So hindi kayo mangangalay just in case meron kayong katangkaran. Okay? Tapos dito naman sa kanyang switches and buttons naman mga idol, meron po siyang high and low, turn lights, busina, at syempre pass switch. Okay? Dito naman sa kabila is electric starter button. Controls naman mga idol, throttle control with brake lever sa unahan at hand grip with clutch lever naman. Dahil ito ay manual transmission mga idol. So gumagamit siya ng clutch and cambio. At ang kagandahan nito, andito yung kanyang choke control. Yan. Yan, okay? Tapos pagdating naman sa tangke niya mga idol, ang ganda ng design ng tangke niya. Napakalapad. Yan. Kita mo naman, no? So maganda din, meron din siyang patapyas dito. Just in case na pang sporty, gawin mo siyang project bike, maganda rin ito mga idol. So napakalaki. Tapos combination niya is black and para siyang maroon, hindi siya red pero maroon, no? Medyo deeper color ng red. Tapos meron siyang plastic cover dito. Okay? Okay, sa upuan makikita natin napakahaba, oh. Lapad siya, oh. 1 2 3 4. So apat na dangkal ko, no? So malaki, malapad, okay naman siya. So slim din siya mga idol, no? Medyo slim lang siya. So kung iano natin sa TMX to, mas malapad to compare natin sa TMX talaga. Yung lapad niya. Maya check natin seat height. Okay? So yun. At dito naman sa kanyang cover makikita natin nakalagay Yamaha. Syempre. At ito na nga mga idol, pag-usapan natin ang kanyang seat height. Okay, kumpas ba ito sa mga may average height na Pinoy? Ako po ay 5'4" in height. At
ayun, medyo hindi lumapat yung isang pa ako sa kabila. Pero kung sakaling magra-rides na ako at papandarin ko na okay naman ito mga idol. So pagdating naman sa bigat nito, hindi naman siya kagaangan, hindi naman siya kabigatan, saktong-sakto lang talaga. Then pagdating sa kanyang city driving mga idol, pagdating sa mga pasingit-singit sa traffic, so okay naman siya. Slim din naman yung body nito, medyo malaki lang. Pagdating naman sa comfort riding experience nito, so okay naman siya, naka-upright position siya. Hindi naman siya ganong ngalay. So just in case nga na ikaw ay may kaliitan, pwede mo naman siya i-lower din, no? So okay naman sa alright. Sa kagandaan nito, pwede mo siyang pan-solo, pwede mo siyang pang tricycle dahil meron siyang dalawang shock absorber. So tig-dalawa yung shock absorber niya, pwede na siyang pang tricycle. Saka yung sprocket niya naka-size na siya na pang tricycle talaga. Saka lagi ko nakikita ito na meron siyang sidecar. Kaya pwedeng-pwede po mga idol. Pag-usapan naman natin ang kanyang presyo via Guansol Santa Cruz Zambales. Ang Yamaha YTX 125 ay may cash na 59,900. Pagdating naman sa down payment nito, so nasa 2,800 at 3 years monthly installment naman nito ay nasa 3,338 pesos.